Pag-usapan naman natin sa video na ito guys, no, kung ano nga ba ang mangyayari sa atin kung tayo ay nagbigay ng pera sa mga pulubi, no? Kasi ang pagbibigay natin, ang pagiging generous natin ay biblical yan, no? Kasi pinag-uutos sa atin ng Diyos na dapat tayo ay magbigay sa mga nangangailangan, no? Yung mga mahihirap na tao, kasi yan ay nakalagay sa Bible na it is more blessed to give than to receive, diba? Nakalagay yan, nasa Acts yan, no? Kahit basahin nyo pa, pinag-uutos sa atin ng Diyos yan. At kapag ikaw, mapagbigay ka na tao, ay blessed ka kasi ang mga binibigay natin para sa kapwa natin na mahihirap ay pinapalitan ng Diyos. Kumbaga, sigad na ang magbabayad sa iyo basta ang pagbibigay mo ay mula sa puso, kasi yan ay nakasaad sa Bible. Sabi sa Proverbs chapter 19 verse 17, whoever is generous to the poor lends to the Lord and He will repay him for his deeds. Diba? Kung sino daw yung mapagbigay sa mga mahihirap, ay parang nagpapahiram daw tayo sa Diyos kasi sigad ang bahalang magbayad sa atin, no? Kaya ang mga tao na mapagbigay ay mas lalo silang pinagpapala, di ba? Kung ikaw mapagbigay ka, lalo kang nagiging blessed. Yan ang kalakaran. Kailangan talaga natin na magbigay kasi yun ang gusto ni God, na maging generous tayo. Pero kailangan kapag magbigay tayo ay dapat may discernment tayo sa pagbibigay, kasi baka mamaya yung pagiging generous natin, yung pagiging mabait natin ay yun ang magpapahamak sa atin kapag wala tayong discernment. Kasi para sa kaalaman ng lahat, hindi po lahat ng pulubi na nanghihingi sa inyo sa kalsada ay totoong pulubi. Yung iba dyan ay sinugo ng mga witch yan para mangulikta ng blessing sa inyo, no? Ang hindi ninyo alam, yung simpleng pagbibigay ninyo kahit barya lang yan ay hina-harvest na pala yung financial blessings ninyo, kasi alam na natin ang mga witches na ito, maalam sila sa witchcraft. Kung ano man yung nakuha nila sa inyo ay magbe-benefit sila dyan, magta-thrive sila dyan sa kung ano man yung nakuha nila na resources sa inyo, no? Kasi sa Kingdom of Darkness meron silang tinatawag na blessing transfer. Kumbaga, yung nakuha nila, nakulikta nila na blessings or resources mula sa inyo, ituturn nila yan into blessings. Kumbaga, itatransfer nila yan bilang blessings nila. So ngayon, ikaw ang mawawalan, di ba? Napakahirap, no? Kasi alam natin na pinaalalahanan tayo sa Bible. Anong sabi sa John chapter 10 verse 10? The thief comes only to steal, to kill, and destroy. I have come that they may have life and have it abundantly, di ba? Pinaalala sa atin ng Diyos na ang mga kaaway nga natin, dumating lang sila para tayo ay pagnakawan, di ba? Nakawin kung anumang resources meron tayo, kaya dapat tayo maingat dito, dapat may discernment tayo para hindi tayo mawalan. Kasi ako personally, marami akong na-experience ng ganito, no, na sa mga dating tinitirhan ko pa, alam na mga witch yan na blessed ka. Pero lalo na kung ikaw ay minumonitor nila, alam nila na blessed ka, no? O sa mga dating tinitirhan ko, may bigla-bigla na lang ng mga pulubi na naka-assign doon sa grocery store na binibilihan ko, no? Nagugulat ako doon sa pulubi na yon kasi consistent siya kung anong oras ako lumalabas, anong oras ako pumupunta doon sa grocery store na yon, andun siya. Pero pag dumadaan ako ng ibang oras, wala siya doon. Mahalata mo talaga na ano siya, no, may pakay siya, no. Tapos noong tinry ko na bigyan, kasi mga ilang araw na siyang hingi ng hingi sa akin, hindi ko binigyan kasi nga nakaka-discern ako na hindi siya totoong pulubi. Pero tinry ko siyang bigyan, no, binigyan ko siya ng isang beses. Tapos ang nangyari sa akin, kinabukasan nung nagtinda ako, hirap na hirap ako makakuha ng buyers, 'di ba? Doon pa lang mahalata mo na talagang ano sila, no, may operation sila. Ganun ang mangyayari sa inyo. Kung kayo, blessed kayo, tapos nakakulikta yung witch sa inyo ng pang resources ninyo, ito turn nila yan into blessings, ita-transfer nila yung blessings mo sa kanila, kaya ikaw ang mawawalan ngayon. So, ang nangyari sa akin, kinabukasan nagtinda ako, napakahirap kumuha ng customer, as in, ilang oras nang inabot ko paglalako, ang hirap kumuha ng customer. Ganun ang mangyayari sa inyo, ang blessings ninyo mapupunta sa kanila, kasi nga, yan ang tinatawag nila na blessing transfer, ginagamitan nila ng witchcraft, no? Kaya dapat tayo, maging maingat tayo dito para hindi tayo ang mawalan, no? So, dapat ay malaman natin kung ano nga ba ang palatandaan na sila ay mga spiritual beggar or mga spiritually marked na mga pulubi, no? So, ang una na sign para makilala natin na sila ay hindi totoong pulubi ay kapag sila ay consistent sa isang location. Halimbawa, araw-araw nakikita ninyo yung witch na yan, andyan lang siya sa isang location na yan, hindi siya umaalis, ay isa yan sa palatandaan na spiritually marked na pulubi. Kasi inassign talaga yan siya dyan. Dyan siya naka-assign, kaya hindi yan umaalis dyan. Consistent siya, kasi ang totoo na pulubi,
Hindi yan nag-i-stay sa isang lugar, palipat-lipat yan, di ba? Pumupunta yan sila sa maraming tao, sa mga public na lugar, yung marami silang mahihingan, o yung iba nga na pumupunta sa mga residences, doon sila nangihingi, no? Pero ang spiritual beggar ay nag-i-stay sa isang lugar. Halimbawa, sa labas ng simbahan, tuwing may misa, doon lang talaga siya naka-assign, doon lang siya, no? Hindi siya umaalis doon kasi yun nga ang location niya. Diyan siya naka-assign, yan ang isa sa sign na yan ay spiritual na beggar. Tapos, ang pangalawa naman na sign, na ang pulubi na nanghihingi sa inyo ay hindi totoong pulubi. Kapag ang pulubi na yan ay hindi tumatanggap ng pagkain. Halimbawa, ayaw mo magbigay ng pera kasi kaduda ka. Tapos, sa halip na pera ibibigay mo, magbibigay ka ng pagkain. Kapag tinanggihan nila yung pagkain na ibinigay mo, isa yan sa palatandaan na sila ay mga hindi totoong pulubi yan, no? Nagpapanggap lang ng pulubi kasi sa Kingdom of Darkness, so, tinitrain yung mga beggar na yan na huwag tumanggap ng pagkain. Sa halip, mag-demand sila ng pera, no? Kasi nga, pagkain yung tinanggap nila, hindi sila magbe-benefit doon. Kasi nga, ang purpose nga nila ay para maka-harvest sa blessings ng iba. Paano nila maisagawa yung blessing transfer kung pagkain ang natanggap nila, kailangan nila ng cash para nga iti-turn nila into blessings nila, no? So, yan ang pangalawang sign. Kapag tinanggihan nila yung pagkain, ay isa yung red flag na ang nanghihingi sa inyo ay hindi totoong beggar yan. Pangatlo naman na sign, na yung mga nanghihingi sa inyo na pulubi sa kalsada ay hindi totoong pulubi. Kung hindi yan mga sugo ng mga witches, yan ay kapag may kakaiba silang reaksyon. Halimbawa, pagkabigay mo, binanggit mo yung pangalan ni Jesus. Halimbawa, nabanggit nyo yung Jesus loves you. Basta nabanggit ang pangalan ni Jesus ay mag-iiba yung reaksyon nila. Kasi iniiwasan nila yung pangalan ni Jesus kasi nga, 'di ba, napaka-powerful ng pangalan ni Jesus, pwedeng makasira sa operasyon nila, 'di ba? Napakataas ng authority ni Jesus Christ, kaya yan ay iniiwasan nila yung pangalan na yan. Kasi kapag yung pangalan na ni Jesus Christ ang nababanggit, pwedeng masira yung buong transaksyon ng mga witch na yan. Mag-iiba yung reaksyon nila, maaaring hindi na makatingin ng diretso sa inyo, yuyuko, or di kaya iibahin nila yung topic, no? Isa yan sa sign na ang beggar na nanghingi sa inyo ay hindi totoong beggar. Pang-apat naman na sign na ang mga beggar na humihingi sa inyo ay nagpapanggap lang ay kapag ungrateful, hindi marunong magpasalamat. Halimbawa, nabigyan nyo, nagbigay kayo ng pera, hindi sila marunong magpasalamat, no? Kasi nga, yung mga witch na yan ay parang entitled sila doon sa binigay mo. Para bagang karapatan nila na manghingi sa'yo. Ganon sila, no? Kasi tinrain yan sila na manghingi sila walang kasamang emosyon, di ba? Kasi ayaw nila na magkaroon ng kasi nga ang pakay lang naman nila, hingi sila ng resources ninyo para nga ma-transfer nila yung blessings mo sa kanila. Yun lang naman ang pakay nila. Kaya hindi yan sila marunong magpasalamat. Pagkatapos mo magbigay, wala kang marinig sa kanila na magsabi sila ng salamat, baliwala lang sa kanila, no? Tapos, panglima naman na sign na ang pulubi na nanghingi sa inyo sa daan ay hindi totoong pulubi yan kung hindi yan ay may operation or nagpapanggap lang. Meron siyang kaalaman regarding sa pagkatao mo na hindi ka naman nag-share. Halimbawa, alam niya pangalan mo. Halimbawa, alam niya kung anong pinagdadaanan mo. Di ba? Halimbawa, nagbi-business ka. Tapos, nanghingi ng pera sa'yo itong witch na to, sasabihin niya sa'yo, alam ko na nag-struggle ka sa business mo, pinadala ako ng God dito para ipag-pray ka, halimbawa ganyan, no? Bakit niya alam na nag-struggle ka sa business mo or alam niya ang pangalan mo, di ba? Ang totoo niyan, kaya niya alam yung pangalan mo, kaya may information siya sa'yo kasi ang mga witch na ito, nag-ooperate sila through familiar spirit. Yung familiar spirit ang nagbibigay ng information sa kanila, kaya sila may information sa'yo, alam nilang pangalan mo, alam nila kung ano yung kahinaan mo, alam nila kung ano yung mga ginagawa mo sa pamamagitan ng familiar spirit na nagre-report sa kanila, no? So, yan ang isa sa sign na yung beggar na nanghihingi sa inyo ay spiritually marked beggar yan, hindi yan totoong pulubi, no? Pero hindi ko sinasabi sa inyo guys na lahat ng nanghihingi sa inyo ay huwag ninyong bigyan kasi mga sugo or mga witches na may operation. Ang sinasabi ko sa inyo, kung tayo ay magbigay, dapat magkaroon tayo ng discernment kung sino yung totoong nangangailangan na dapat nating bigyan, no? Kasi nga, hindi nga lahat ng pulubi na nasa kalsada ay totoong pulubi. Ito pa namang mga spiritually beggar na to, mas strategy to sila, no? Minsan ay humahalo sila doon sa mga totoong pulubi para mahirap
mahirap ma-recognize ng tao kung sino sa kanila yung fake or sino yung totoo, no? At saka, mas strategy yan sila sa mga location. Kadalasan dyan, naka-assign sila sa labas ng mga bangko kasi alam talaga nila na, lalo na sa malapit sa ATM machine, no? Alam nila na may pera yung hihingian nila kaya hindi makakatanggi, no? Tapos sa labas ng simbahan, pagkatapos ng misa, mapansin nyo na lang may manghihingi sa inyo, mag-ingat kayo kasi baka mamaya, spiritual beggar yan, hindi totoong beggar, no? At saka, sa mga busy na mga intersection, sa mga sangandaan na mga busy, di ba? Kasi pag sangandaan, alam natin na busy yan kasi may mga traffic light dyan, humihinto yung mga sasakyan, may mga kumakatok-katok, no? Kumakatok sa bintana ng mga kotse, mag-ingat kayo sa pagbigay-bigay dahil hindi ninyo alam, baka mamaya ay mga spiritual beggar yung nai-encounter ninyo. Ang hindi ninyo alam, kapag nabigyan ninyo, ay yun ang magiging open door para ma-access nila yung finances ninyo, di ba? Yung financial blessings ninyo, matatransfer sa kanila. Sila ngayon yung magiging blessed. Sila ngayon yung magpapakasasa sa blessings na dapat ay para sa inyo. Kaya dapat ito ay ingatan natin. Diba? Dapat ay maging discerning tayo, magkaroon tayo ng kaalaman para hindi tayo mapahamak, diba? Hindi masamang magbigay kasi tulad nga ng sinabi ko, ang pagbibigay ay biblical. Ipinag-uutos sa atin ng Diyos na magbigay tayo, no? Pero ang dapat lang nating gawin ay magkaroon tayo ng kaalaman kung paano magbigay ng safe ang mga bigay natin, no? So, kung ano talaga, kung ikaw ay likas na mapagbigay ka, maawain ka talaga sa lahat ng tao na nanghihingi sa'yo. Bago ka magbigay, ay ipag-pray mo muna yung resources or yung pera na ibibigay mo doon sa beggar, no? Para sa protection noong pagbibigay mo. Ganito yung sabihin mo, no? Heavenly Father, I seal my giving with the blood of Jesus. Let no weapon formed against my giving shall prosper. Protect my resources from the enemy and ensure that my generosity is directed to those who are really in need. Thank you for being my provider and protector. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Kasi kapag napagdasal nyo na pagbibigay nyo, protektado na ni God yan. Kaya hindi na kayo matatakot na baka mamaya mga spiritual beggar pala yung nabigyan ninyo, no? So, ganun lang ang gagawin natin, guys, no? Bago tayo magbigay, kung talagang wala tayong discernment, hindi tayo marunong kumilala kung sino yung totoong beggar at sino yung hindi, ipag-pray muna natin yung pagbibigay natin para sa protection ng giving natin, no? Para kung nagpaplano man sila ng blessing transfer doon sa resources na naibigay nyo, hindi sila magtatagumpay kasi protected ng dugo ni Jesus yung pagbibigay natin. So, wala tayong magiging problema, no? So, yun na naman yung aking mai-share sa inyo sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!